Hello, mga kamarites! Tayo? Magmumukbang tayo ng papaya. Hindi na ako nakakain ng kanin. Nabusog ako nung fries. Papaya. Sagana kami sa papaya. Wala lang, magmumukbang lang tayo. Mukbang ng papaya. Ang tamis ng papaya dito sa amin. Kaya pala may nilalanggam sa lamesa. Ito pala yun. Ano daw? Tinanggal ko na yung ganito yung gilid kasi nilalanggam. So yan, mga kumarites. Tatanong ko lang sa inyo kung naniniwala kayo sa feng shui. Alam nyo, dati-rate, wala akong pakialam dyan. Sa totoo lang dati, nung taong 2022, hindi talaga ako mahilig sa ganyan. Hindi ako naniniwala. Pero yung katrabaho ko, nagagana na siya. Kinukwento niya sa akin, pero ako wala akong pakialam. Tapos, ang taong 2022, siguro bago mag-New Year yun ng 2022, alam niyo yung gipit na gipit? Hindi naman yung sobrang gipit, pero talagang ramdam mo yung kagipitan. Ako nun ha. Ramdam ko yung kagipitan nun na talagang nakakapangutang talaga ako. Eh di, parang sa akin kasi, hindi naman ako, naniniwala naman ako dyan, yun nga lang, hindi ko ginagawa. Kasi may mga proseso yun eh, kapag ka magpupungsoy ka, meron kang mga dapat gawin. So yun, may mga dapat kang gawin kung gusto mong mag-start na magpungsoy. Yung mga diyan, manood ka ng mga pungsoy na pwede mong gawin. Kasi may mga ginagawa doon eh. Ngayon, nung mga panahong yun, nitong bago pumasok ang 2023, ginawa ko na yan. Gumawa talaga ako ng mga kagaya ng mga pampaswerte na dahon ng laurel, bawang, asin, mga munggo, luya. Ginawa ko yan. Ano naman yan, may kanya-kanya silang swerte. Ganyan, yung mga star anise, cinnamon stick. Ginawa ko yan. Alam nyo ba, bumili pa ako sa Shopee niyan. Basta may mga proseso yan. Depende na nga lang sa inyo kung naniniwala kayo. Kasi, yung iba hindi naniniwala. Depende nga sa paniniwala natin. Mas maganda kung hindi ka naniniwala, wag mo nang gawin. Kasi, pagka magpupungsoy ka at hindi ka naniniwala, hindi lalapit sa iyo ang swerte. Ganun ang sinasabi nila yung mga nagpupungsoy. Kung hindi ka rin lang naniniwala, wag mo nang gawin. Ganun lang yun. Kasi, hindi rin tatalab sa iyo yung swerte. Kaya dapat kung gagawa ka ng mga pungsoy na pampaswerte, dapat talagang bukal sa loob mo yung ginagawa mo para lapitan ka ng swerte. Tapos, nung bago sumapit ang 2023, New Year yun, basta lahat ng pampaswerte ginawa ko. Kaya, awa ng Diyos, ngayon taong 2023, hindi talaga ako yung sasabihin mong gipit na gipit. As in, nakakaraos naman sa araw-araw, pero hindi kagaya ng 2022 na talagang nakakapangutang ako. Dahil gipit, yung ganon. Ngayon talagang 2023, masasabi ko talagang hindi kagaya ng 2022 na talagang, basta yun. Ngayon nakakaraos naman kahit paano. Sana sa 2024, mas mas swertihin pa, ayoko mag-share sa inyo ng mga pungsoy na pampaswerte kasi baka mamaya mali pa yung maituro ko sa inyo. Doon na lang kayo manood kay, ang pinanonood ko guys na mga nagpupungsoy, ayan si Apple Pagyo. Yan, lagi ako nanonood dyan. Ayan ang panoorin nyo. Panoorin nyo yung mga video niya sa YouTube. Minsan doon ako nakakakita ng mga pampaswerte na kailangan mong gawin. Kasi, tsaka naman yan? Depende rin yan sa inyo kung paano kayo magsipag sa buhay para swertihin kayo. Kasi kung tamad ka naman at wala ka namang ginagawa din, tas nagawa ka ng pampaswerte, hindi rin talaga sa'yo lalapit ang swerte. Kasi nasa bahay ka lang, wala kang ginagawa. Dapat talaga, samahan mo rin ng sipag. Ganyan. Para swertihin ka. Wala, yun lang. Napachika lang ako kasi biruin mo, mag-iisang taon na pala akong nagawa ng mga pampaswerteng ganyan. Pero minsan nalilimutan ko. Pero,
Yung iba nagagawa ko pa naman. Kagaya nung hindi ko kasi pinapakita dito, baka kasi sabihin ng iba, hindi naman naniniwala, ganyan. Yung parang negative energy agad yung sinasabi nila. Kaya, hindi ko madalas pinapakita sa mga video ko yung mga ginagawa ko. Kasi baka sabihin ng iba, hindi naman totoo yan, ganyan, ganyan. Nasa sa inyo na nga yun, kung kayo ay maniniwala. Hindi naman kasi kayo pinipilit. So, para sa akin, effective to kasi ngayon taong 2023, hindi talaga yung as in gipit na gipit, as in nakakaraos kami sa araw-araw talaga. May mga blessing pa na dumating, kaya talaga, swerte. Tapos, isa pa mga kumarites, ito, pamula nang dumating tong singsing na to, yan, ako, sa mga hindi naniniwala, sa mga hindi naniniwala, ewan ko lang ha, pero sa akin, effective to. Kita nyo to? Itong money catcher na to. In-order ko lang din to sa TikTok. Meron din ito sa Shopee. Yan, pamula nang dumating din to, as in, sunod-sunod na din yung, hindi naman, yung sobrang swerte, pero as in yung blessing. Yung blessing talaga hindi nawawala. So yan, ito kasi, ang gold, wag din kayo magpawala ng gold sa katawan nyo kasi ang gold, swerte din talaga. Ito, binili ng asawa ko sa biyenan ko. Tapos ako yung nagsusuot. Yan, medyo maluag to kaya ito ang pinangaharang ko, itong money catcher. Tapos sabi naman ng mga maaalam, ng mga maalam sa feng shui, itong money catcher, wag niyong ipapahawak kahit kanino. Kahit kanino wag niyong ipapahawak. Kasi lalo na dun sa mga hindi niyo pa do kilala, siyempre parang yung negative energy nila baka mapunta sa iyo. Pero pwede mo naman siyang alisin basta hugasan mo lang siya ng asin. Hugasan mo siya ng asin para mawala yung mga bad luck, yung mga negative na energy, ganyan. So far sa akin naman okay to, hindi ko to tinatanggal. Tsaka hindi siya na kupas, as in. Ililink ko dyan sa yellow basket kung saan ko to na-order. Hindi talaga siya kumukupas. Diba? Nakapambudol pa nga ako sa inyo. At ito din, hindi rin talaga to kumukupas. Lagi ko tong suot. Sinusuot ko pa to pag paliligo. O diba? Nang budol pa nga ako. As in, araw-araw ko tong suot paliligo, hindi siya nakakupas. Ito, hindi rin talaga. Ewan ko ba't hindi rin nga to nakakupas. Nalalagyan lang siya ng mga sabon, kaya namumuti. Pero, hindi talaga siya nakupas. Kaya naman, nandyan sa yellow basket na yan, ilalagay ko dyan. Kaya, umorder na rin kayo. Pero, syempre, samahan pa rin natin ng sipag. Diba? At, dasal sa taas. Yun lang. Bye!